Capricorn, hello! Welcome dito sa iyong reading for July 12 hanggang 17. Yan. Or kahit kailan mo man ito mapanood kasi timeless reading din naman ito, Capricorn. Ano ba itong mga maaaring paparating sa iyo, mga pwedeng maganap, mga energy surrounding you, mga dapat mong malaman, marinig. Ayan. Maraming salamat, Capricorn, kung matagal ka nang sumusubaybay sa aking FB at YouTube. Kung bago ka, don't forget to like, follow, subscribe. Shoutout sa ating mga YouTube channel members. Ipa-flash ko dito sa screen. Shoutout din sa ating mga FB page, subscribers. Maraming salamat sa pag-avail ng membership and subscription. Thank you sa mga star senders natin sa FB. Thank you dun sa mga nag-avail ng personal readings. Sa mga interesado mag-avail, gusto niyo mag-inquire, mag-book, dumiretso kayo sa aking FB page. Tingnan niyo yung mga mensahe dito sa screen at saka yung mga nakasulat sa description. Pakibasa lahat ng kailangan ninyo nandyan. Okay? Ayan. Bigay ko muna yung lucky day, lucky numbers mo, Capricorn. Maganda ka ng panulat. Pwede mong i-rewind, pwede mong i-pause, no? So, ang lucky day mo, Tuesday. Ang lucky numbers mo, ano ba to? 20, 59, 35, 37, 16, at saka 53. Unang card mo ay Summer. Bask in joy and light. Tapos, meron kang Shaman. Trust in higher forces. And, isa pa. Knight, be brave and honest, Capricorn. Ako, hinika yung aso ko, guys. Ewan ko kung naririnig nyo, kawawa naman. Lagi yung ganyan eh. Peace. Uy, may peace card. Self. Pamper. Unahin na natin to si Summer. Okay? Bask in joy and light. Oh. Open your wings and shine. Wow, this is a period of vitality, inspiration, pagiging energetic. Ayan. Pwede ikaw maka-experience ng glow up, no? Or yung pag-angat kasi may wings dito eh. May pag-transcend, level up, shine, glow up. Lahat ng mga projects and plans mo, yan, gawin mo yan ngayon. Ito yung period ng manifestation. Ito yung perfect opportunity na ma-enjoy mo yung mga pinaghirapan mo. Yan, yung mga bunga ng iyong labor. Ito rin yung period na ibabanish ng light lahat ng darkness. So, kung meron mang mga hidden, may mga uncertainties, misteryo, mga katanungan, ito yung basta magkakaroon ng kaliwanagan sa iyong sitwasyon, sa mga issues na nangangailangan ng clarity and kaliwanagan. Ayan, no? The truth at saka yung clarity ay paparating na. Mare-reveal sa iyo yung mga paths na dapat mong tahakin. Yan, kung ano man itong mga dapat ma-reveal, mare-reveal yan. Gagabayan ka ng iyong mga angels and ancestors na wag na sa mga path na dapat mong tahakin kasi nga may mare-reveal na path sa iyo dito eh. Make sure na hindi ka magra-rush, no? Take your time kasi ginagabayan ka nila. Merong malaking tsansa
na ikaw talaga ay maging, ano ba tawag dito? Star of the show. Spotlight yan. Parang malalagay ka sa spotlight. Para kang, dito, magkikinang Kikinang at kikinang ka Magsha-shine ka dito kung ano man yung gagawin mo. Okay? Ang ganda. Or pwedeng merong something na related sa susunod na summer. Ayan. Patandaan mo na lang yung period ng summer. Baka merong something very important na mangyayari sa paparating na summer. Okay, ito naman si Shaman nakalagay dito, trust in higher forces. Okay, ito yung mga angels, guides mo or ancestors mo na ginagabayan ka. Ito yung mga kakampi mo, sila yung mag-a-assiste sa'yo. Okay? So, ayan, pwede kang mag-ask ng guidance sa kanila sa mga times na, sa tingin mo, kailangan mo ng guidance or, tulong. Oo. Basta, ibig lang sabihin nito, nandyan yung mga angels mo, guides mo, para alalayan ka nila, gabayan ka nila sa mga tamang gawin or dapat mong gawin. Tulungan ka nila sa mga times na kakailanganin mo ng assistance. Yan. Pwede rin minsan kahit hindi ito mga angels guides, pwedeng mga tao lang din na na nandyan para sa mga time na kailangan mo sila. Para gabayan ka nila or suportahan ka nila. Okay, punta na tayo dito kay Knight. Si Knight naman, be brave and honest. Nako. So, pwedeng may situation na, kailangan mo ipaglaban yung beliefs mo, prinsipyo mo, or sarili mo. Kumbaga, ang ipinaglalaban mo dito, yung katwiran mo, kung ano yung just, right, or true. Yan. Pinaglalaban mo yung katarungan, kung ano yung tama. Yung alam mong tama, Okay, so meron ding something related about respect. Pagiging firm, pagiging matapang, at ipaglaban yung mga dapat ipaglaban. Okay, this is about integrity. Yung reputation mo, yung integrity mo, prinsipyo mo. Ikaw, bilang pagkatao mo, yung mga values mo, beliefs mo, na ipinaglalaban mo. This is also a card of justice. So, parang may pagka-Libra energy ito. So, kung naghahanap ka ng justice, yung mga universal energies are working para maibigay yung justice na kinakailangan mo. Hindi mo kailangan mag-force ng anything dito, hindi mo kailangan maghiganti, etc. Kasi yun yung ibibigay sa iyo, yung divine justice. Kung nakagawa ka naman ng mga mistakes in the past or recently, ito ay isang card na kailangan mong you need to take ownership yun. You need to take ownership ng iyong mga pagkakamali. At ito yung period na kailangan na ituwid mo yung mga pagkakamali na yan or tanggapin mo ng buong tapang, integridad yung mga pagkakamali mo. Okay? So yan, minsan kailangan mong i-defend yung beliefs mo, yung sarili mo or yung mga karapatan mo, kung ano man yung dapat mo i-defend dito. Maging strong and firm ka. Okay, meron ka rin ditong peace card. Just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend the performance. Make your life a drama-free zone. So, yan. So, nakikita ko pwede may mga taong makikreate ng drama pero kailangan mo lang dito is mag-walk away. Kailangan mo lang wag kang makisama dito sa mga ganitong toxic na mga tao na mahilig gumawa ng drama. Yan. Meron kang karapatan, may kakayahan ka na hindi mo i-involve yung sarili mo sa mga ganyan kahit pa may mga tao na gumagawa ng ganyan. Pwede kang
hindi sumali. Okay? So, yan. Ilayo mo yung tao mo sa... ilayo mo yung sarili mo sa mga tao na, mahilig gumawa ng mga toxicity at drama. Self. If beating yourself up work, you'd be thin. Rich, happy. Try loving yourself instead. Uy, this is self-love. Ayan, importante na bigyan mo rin bigyan mo rin yung sarili mo. Magtira ka rin sa sarili mo, Capricorn. Okay? Ikaw ito na na ngayon mas alam mo na yung self-worth mo eh. Alam mo na kung ano yung value mo. Ito ikaw na hindi mo na i-allow na ano ba tawag dito na ma-disregard ka or ano ba tawag dito ma-disregard at saka parang yun parang kumbaga sa sa paninda, alam mo yung quality ng paninda mo, kaya dapat wag mo pabarat, no? Wag mo ibigay ng baratan kasi alam mo naman kung anong kalidad ng produkto mo, parang ganun. So ikaw ito na hindi mo hayaang barat-barating ka dahil alam mo kung ano yung worth mo. Okay? Alam mo yung kahalagahan mo, yung worth mo. At pamper, yan, may kinalaman sa self-worth, self-love. Self-care is a necessity, not a luxury. So yan, alagaan mo yung sarili mo, yung mga needs mo, kung ano yung kailangan mo at the moment, ibigay mo yun sa sarili mo kung hindi mo yun maibigay ng iba sa'yo. Okay? Hindi yan kaartihan. It is for your well-being. Okay, ayan. So, yan, pwedeng iba sa inyo, ipapamper nyo yung sarili ninyo, kung ano yung deserve ninyo, yun yung ibibigay nyo sa sarili ninyo, like vacation, or shopping, o kung ano man itong pagti-take care sa sarili na kailangan mong gawin sa sarili mo, Capricorn. Ano pa yung mga paparating sa iyo, or iba pang energies? Okay, yung tumalon ay 4 of Cups. Tapos meron kang The Empress. Page of Wands, fire sign. So, pwedeng may Taurus, may Libra dito. Pwedeng may water sign. Pwedeng may fire sign. Taurus, ayan, Hierophant, Taurus yan, maliwanag energy ng Taurus dito, okay? So, parang may mga nasisense ako dito, pregnancy, marriage, pwedeng iba, hindi kayo masaya dito sa marriage or sa relationship ninyo, kahit na iba dito, kasal na, parang may something na kulang. Hindi kayo ganun ka-proud, ka-kontento, ka-happy. Pwedeng yung iba dito, merong hindi na-appreciate. Yan, hindi ko alam. Merong someone na ini-ignore niya yung mga blessings niya or hindi niya na-appreciate kung anong meron siya na blessings. Deadma, hindi interesado. Merong offer, pero meron ding rejection. Okay, yung iba meron kayong i-give birth dito. Kung ano man ito, meron parang produkto, resulta, may aanihin. Or meron kayong may makikreate kayo, ma-accomplish kayo. Meron kayong creation dito with the Empress. This is also a period ng pag-i-indulge. O yan, baka iba sa inyo, nag-over-indulge kayo. Pinapamper yan. Taking care of yourself, pampering yourself. O yun, may lumabas dito kanina. Okay, baka yung iba sa inyo, magiging pregnant pa lang or merong malapit ng mga anak. Yan. Baka may baby pa parating sa family.
Pwedeng yung iba dito, ano kayo, teacher, counselor, lawyer, or related sa church. Merong some kind of ritual or ceremony, like binyag, ayan, baka binyag, kasal, basta parang may something na related sa simbahan, seremonya, yun na nga. Kasal or binyag man yan. Okay, ito ay good news, no? Meron kang page dito. So, ayan. Pwedeng may ma-receive kang magandang balita or invitation, sabihin na natin. Pwede kasing may occasion or ceremony dito. Pero pwede rin may matanggap ka na good news or surprise. May mensahero. Yung iba baka makareceive kay parcel. O basta may paparating sa'yo yung mensahe, pwedeng meron tao na tagapagdala ng mensahe na yan. Pero for sure, good news ito. Yan, good news yan. Pwede ring, something na na-excite ka, something like exciting na activity or nakaka-inspire para sa iyo. There is something exciting or inspiring about the page dito. Okay. Pwedeng may teacher dito, yung mga teacher, salesperson, preacher, priest, etc., lawyer, sabi ko nga. Okay, yan. Pwede yan yung mga ma-encounter mo. Tignan natin yung mga angel messages, angel numbers, no? Paparating sa iyo. Basta parang ang lakas ng giving birth dito. Ayan, baka marriage or baptism. Yun, napipick up ko dito. Na seremonya. Number 69, accountability. Ito yun. Yung lumitaw dito kanina na kapag ka nagkaroon ka ng mistake, akuin mo yan. Okay, baka iba dito may pag-ako sa anak. Ayan, fatherhood, motherhood, someone na pag-ako ng responsibility. Ayan, motherhood or fatherhood. Kasi parang may pregnant dito or baby pa parating eh. Pananagutan, ayan, responsibilidad, pananagutan, accountability. Kumbaga dapat hindi takasan yung responsibility. Harapin kung ano yung mga dapat harapin na mga obligasyon, pananagutan, ito yun. Okay? Kasi dun makikita yung pagkatao eh. You also have mindfulness. Baka meron ditong mga pananagutan sa isang nabuntis or buntis or anak. Ayan, sa mga ganyan. Okay, itong 2713 ay pagpe-prepare sa future. So, yan, pwedeng gagawa ka ng investment, pwedeng pagpapamilya. Basta ito ay something na gagawin mo pang matagalan na pang long term. Bawa, nag-iimpo ka ng savings, insurances, or nagpapagawa ka ng bahay or negosyo. Yan, nag-e-establish ng family. Yan, kasi lahat ng yun parang kino-consider mo yung pang long term, kino-consider mo yung future, yan. Ito ay pagpe-prepare para sa future. Papatayin ng isa pa. Ayan, ang nakuha natin ay card ng action. This is a card of action. Ibig sabihin, ito na yung time na dapat may gawin ka sa situation mo. Ito na yung perfect timing kung naghihintay ka ng go signal ng hudyat, no? May mga possibilities o opportunity na darating para sa iyo. Importante, ikaw ay maging brave, no? Yung sinasabi dito, maging brave, maging honest. Okay, ito rin ay self-expression. Kung paano mo i-express yung nararamdaman mo, yung sarili mo, yung iniisip mo. No matter na husgahan kanila, no? Parang yung mga ganun. This is you na i-express mo yung sarili mo ng walang pag-aalinlangan or walang kahihiyan. Okay? So, yan. May mga
May mga sitwasyon na kailangan ng action dito, pananagutan, responsibility, integrity, at saka pagiging malakas ng loob, matapang na harapin. Yan yung mga paparating sa iyo. So, pagdating naman sa iyong closing message, ayan, minadali ko na tong reading ko guys kasi nalulobat na yung ano ko. Nalulobat na yung pang video ko rito. Baka mamatay camera ko. Ayan. Closing message mo is breathe. Huminga ka daw. Oh, breathing is a very sacred practice. It allows you to center yourself and find your true being. Each breath is a way to align yourself to the cosmos and for natural knowledge to come through easily. Take time each day to follow your breath to reconnect the source. So, grounding. Kailangan mo ng grounding, Capricorn. Yan. Para ma-realign yung iyong mga chakras, energy. Okay? I follow my breath and reconnect to the divine. I follow my breath and reconnect with the divine. Yan yung affirmation mo. So, breathe in, breathe out. Baka iba sa inyo nag-yoga or balak nyo mag-start ng yoga, meditation practice. Yan. Or, pag sinabi nating breathe, siguro, relax, kalma. Ihinga mo lang yan, parang ganun. Focus. Huwag mag-panic. Or take a break, parang ganun yung mensahe. Okay? So, sana makatulong sa iyo itong reading na to. Sana nagustuhan mo. Don't forget to leave a comment, like, share, follow. Take care, babush.